Ateneo to BGC. Shangri-La BGC. Kilalanin ang layunin at pamukala ng Diyos sa mga pagpapala. Number 5, gamitin ang mga pagpapala sa pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Ika-6, kapag pinawag tayo ng Diyos na magmisyon, pagtiwala at sumunod, gamitin ang mga taglay na pinagsak na pagpapala. Ngayon ay atin naman pag-usapan ng minamahal na kapatid, ang isang paksa na karugtong ng ating ginawang pag-aaral na yon. Ugali ng isang katiwalang pinagpal. Ang mga prinsipyo po dito ay ating din pupunin sa istorya ng buhay at karanasan ni Abraham nang siya po ay magtagumpay naman sa pag-rescue niya kay Lord na kanyang pamangkin sa kamay ng joint forces ng 5 kaharian na naitala sa Genesis chapter 14. So mga minamahal, ang background po ito ay noong lukha na po pinagpala ng Diyos o ng Panginoon si Abraham at si Lot na kanyang pamangkin. Marami na po silang sobrang mga hayop, mga ari-arian, nakatagpuan na po silang may kakayanan sa buhay. At hindi na nga po magkasundo ang kanilang mga matulong at mga tauhan. Atin po mababasa ang background sa Genesis chapter 13, verses 6 to 9. Sabi po ganoon sa tala, at dahil marami na ang mga hayop nila at iba pang mga ari-arian, hindi sila maaaring manirahan sa isang lugar. Ang pastulan ay hindi magkakasya sa kanila. Verse 7, dahil dito nag-away-away ang mga tagapagbantay ng mga hayop nila. Nang panahong iyon, ang mga Kanineo at mga Periseo ay nakatira sa lupain iyon. Verse 8, kaya sinabi ni Abram kay Lot, tayo at ang mga tauhan natin ay hindi dapat mag-away dahil magkakamag-anak tayo. Verse 9, ang mabuti pa, maghiwalay na lang tayo dahil marami pang lugar na maaaring lipatan. Ikaw ang mamili kung aling bahagi ng lupain ang pipiliin mo. Kung kakaliwa ka, kakanan ako. Kung kakanan ka, kakaliwa naman ako. Verse 10, lumanaw si Lot sa paligid na nakita niya na ang mga kapatagan ng ulan hanggang sa Zoar ay sagana sa tubig, katulad ng lugar ng Eden at ng lupain ng Egypto. Nangyari ito nung hindi pa sinilipon ng Panginoon ang Sodom at Gomorrah. Verse 11, kaya pinili ni Lot ang buong kapatagan ng ulan sa silangan. Sa ganoong paraan, nag-iwalay po sila ni Abraham. Verse 12, si Abraham ay nagpaiwan sa Kanaan habang si Lot naman ay naroon sa mga lungsod ng kapatagan. Nagtayo si Lot ng mga tolda malapit sa Sodom. Verse 13, ang mga tao sa Sodom ay talama na makasalanang labis ang pagkakasala nilang laban sa Panginoon. Ito po mga minamahal sa talatang ito na ating binasa ay makikita po natin ang unang ugali ng karumalang pinagpala sa buhay po ni Abraham. Ang una po dito katangian ay ang ugali ng katiwalang pinagpala ay mapagkalinga at mapagmalasakit sa kapwa. Inakala po dito na higit na maganda at pabor para sa kanyang business ang lugar ng kapatagan ng ulan sa lugar na nasasakop ng siyudad ng Sodom at Gomorrah. Kaya yun po yung kanyang pinili. Nang sabihin po ni Abraham na ikaw ang unang pinili sa ito naman ito sa kabila Abraham ako. So samantalang si Abraham ay lumipit po siya sa banda ng Kanaan na hindi po kasing ganda ng marami ng lugar ng Panginoon. Ating mapapasin po dito mga pinamahal ang ugali. Hinayaan po niya na si Lot muna ang pumili. Alam po marahil ni Abraham na mas gusto ni Lot ang mas magandang lugar. At ito rin ang gusto ni naman ni Abraham para sa kanyang pamangkin. Ang the best place to improve his life. Ngunit marahil kung si Abraham ang pipili, hindi po niya pipiliin ang pinili ni Lot. Dahil sa kondisyon ng kultura at lifestyle ng mga tao po doon, nabasa natin sa talata ng mga tao talamak sa paggawa ng kasalanan.
po ang pinili po ni Lot. Maaaring nalungkot po si Abraham sa pagkakataon dahil nakikita po niya maaaring mapahamak doon ang kanyang pamilya. Pero yun po ang pinili ni Lot. Makikita po natin sa storya na ito, mga minamahal na tagapakinig, na malaki po talaga ang pagmamahal at pagmamalasakit ni Abraham sa kanyang pamangkin na si Lot. Dahil ang isa pang bahagi nito, mga kapatid, ang salakayin po ng mga hari ng ang syudad ng Sodom at Gomora. Pinangay nga po nila si Lot, ginawa nilang tiyang si Lot, at ang lahat ng yaman ni Lot at ang lahat ng yaman ng syudad ay pinangay ng 5 nagsanib na pwersa ng hari laban sa Sodom at Gomora. So mga minamahal, kung Genesis chapter 14 verse 14 ay isang tala na sinasabi na mayroon po isang nakatakas ay nagbalita po kay Abraham ng ano ang nangyari sa Sodom at sa pamangkin niya na si Lot. Nang marinig nga po ito ni Abraham na nabihag ang kanyang kamag-anak, ay pinaunahan niya ang kanyang 318 na mga sanay na tauhan na ipinanganak sa kanyang bahay at kanilang inabol sila hanggang sa daan. At nababasa nga po natin sa tala na nagtagumpay ng Panginoon si Abraham sa kanyang paghabol. Nabawi po ni Abraham at ang 380 na kanyang soldiers si Lot, kasama po ang mga kayamanan ni Lot at ng kayamanan ng syudad ng Sodoma at Gomora. So ang ugali ng katiwalang pinagpala ay mapagmalasakit at mapagkalina sa kapwa. Alam po ninyo mga minamahal, may mga taong tumanggap ng mga pagpapala. Ngunit ang ugali po ay parang hindi po sila pinagpala. Na kapag po sila ay nakaangat na sa buhay, ay hindi na makaalaala ng iba na hindi na nangangailangan. Hindi po sila willing na magsakripisyo at itulong ang kung ano mang meron sila sa kanilang buhay. Kinakatulad ng iba. Ako naman ang nagpagod at nagsakripisyo para magkaroon ako ng anumang naabot ko ngayon. Gagastusin ko ito kung saan ko gustong gastusin. Kaya si Apostol Pablo po ay nagsalita sa mga bagay na yan sa unang Korinto 4:7, ang wika ni Apostol Pablo. Bakit sinasabi ninyo nakakahigit kayo sa iba? Ano ba ang mayroon kayo na hindi nagmula sa Diyos? Kung ang lahat ng nasa inyo'y nagmula sa Diyos, bakit nagmamalaki kayo na parang galing mismo sa inyo ang mga ito? Yan po ang sabi ni Apostol Pablo. Bakit hindi na lang po kaya pinabayaan ni Abraham si Lot? Total naman, yun naman ang lugar na pinili niya. Kaya kung napahamak siya ay dahilan sa kanyang ginawa na lang. Pero ang sabi po dito sa tala ay ginamit ni Abraham ang kanyang kaunting pwersa at resources na meron siya sa pagliligtas po niya kay Lot. Willing po siyang magsakripisyo, maligtas ng po niya si Lot. Ito po ang katangian ng katiwalang pinagpala. Ang ugali ng katiwalang pinagpala ay mapagkalinga at mapagmalasakit sa kapwa. Kung tunay nga po tayong pinagpala, mga minamahal na tagapagkinig, makikita ito sa ating pagkalinga at pagmamalasakit sa iba na higit po na nangangailangan kaysa atin. So ang ugali po ito rin po yung ugali mismo ng Panginoon Yesus na sinabi po ni Apostol Pablo sa pangalawang Korinto 8:9. Ang sabi po sa pangalawang Korinto 8:9 sa ugali ng Panginoon, sapagkat alam naman ninyo ang biyayang ipinakita sa ating ng ating Panginoon Yesus Kristo na kahit na mayaman siya doon sa langit, ay nagpakatagha siya dito sa mundo alang-alang sa atin para sa pamamagitan ng kanyang kahirapan ay maging mayaman tayo. Meron din po sinabi si Sister White, si Sister Ellen G. White. Ang sabi niya, hindi ibinilang ni Jesus ang langit ay nasahing lugar habang tayo ay nawawaglit. Iniwan niya ang loob ng langit para sa isang buhay na kahihiyan. Siya na mayaman na walang katumbas na makalangit na kayamanan, naging dukha upang sa kanyang karukhaan tayo yumaman. Sundan nga natin ang landas na kanyang nilakaran. Napakaganda po mga minamahal. Meron nga pong tinatawag na
prinsipyo ng stewardship, at ito po ay maaaring kasilbihan din sa mga nakakaunawa ng pagiging katiwala. Ang sabi po sa kasabihang ito, ang kayamanang ginugugol sa bisyo at luho ay kayamanang apoy ang tungo. Ngunit ang kayamanang ginugugol sa misyon ni Kristo ay kayamanang langit ang tungo. Ang kayamanang tinatago ay di lalago. Sa kanyang lagayan ay aamagin at bubukbukin. Kaya nga kaibigan ko, ito'y iyong gamitin upang ito'y pakinabangin sa gawain ng Diyos ang may amin. Ganyan po ng kasabihan niya, nagyang napakagandang prinsipyo sa ating buhay. So ang unang ugali na ating mapapansin sa katiwalang pinagpala ay ugali mapagpalinga at mapagpalasakit sa kapwa. Okay? Na handang gamitin ang kanyang tinanggap na mga pagpapala para sa kaligtasan ng kanyang kapwa. Ikalawa po dito, mga minamahal, ay ang katiwalang pinagpala ay may ugaling ilagay ang Diyos na una sa lahat ng tinanggap niyang pagpapala. Atin po mababasa sa buhay ni Abraham sa Genesis chapter 14, 17 to 20 ang tala. Ang sabi po ganoon, nang umuwi na si Abraham, matapos nilang talunin si Kedorlaomer at mga kasama niyang hari, sinalubong siya ng hari ng Sodoma sa lampak ng Samo, na tinatawag nila lampak ng hari. 18. Sinalubong din siya ni Haring Melchizedek ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos. May dala si Melchizedek na pagkain at inumin para ibigay na kay Abraham. Verse 19, pinaspasan niya si Abraham at sinabi, naway pagpalain ka Abraham ng kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at ng mundo. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng tagumpay sa iyo laban sa mga kaaway mo. Kaya pagkatapos, ibigay ni Abraham ng Melchizedek ang ikasampung bahagi ng lahat ng bagay na nakuha niya sa labanan. Inalis po mga minamahal ni Abraham ang 10% ng lahat ng kanyang nakuha yaman, at ito po ay ibigay niya sa hari ng kataas-taasang Diyos, hari ng Salem. Mapapasin po natin dito ang ugali ng isang tao pinagpala o isang katiwalang pinagpala ay ginagamit niya ang prinsipyo ng pag-count ng blessing na ito po ay sinasakabuhayan ang pag-iikapo at pagbibigay ng ano. So ang mga prinsipyo na ating sinusunod sa ginawa ni Abraham ng pag-iikapo, kasama na rin po dito ang pagbibigay ng ano, ay ito po ang mga prinsipyo. Ang una, ang pag-iikapo at pagbibigay ng mga handog ay isang ng pagsamba. Hindi lang ito basta bahagi ng pagsamba. Ikalawa, sa pagbabalik sa Diyos na ikapo, pagkilala ito na ang Diyos ang may-ari ng lahat. Ang tatlo, ang pag-ikapo at pagbibigay ng handog ay kapahayagan ng ating lubos na pagtitiwala sa Diyos. Kaya po natin ang ginagawa. Ikaapat, ito po ay isang akto ng pagpapasalamat sa kanyang mga kaloob sa ating, kaloob ng Diyos sa atin. At ito din po ang paraan ng Diyos ng tamang pamamahala ng ating mga finances. Ginagamit po ito para gastusin sa pangangaral ng Ebanghelyo ng Diyos sa lahat ng dako. Ang pag-ikapo ay pagsasakabuhayan ng prinsipyo ng put God first in our finances. Alam po ninyo, hindi yung katakataka na naunawaan po ito ni Miss Heidi Diaz. Nang siya po ay tanungin ni Gretchen po sa isang interview, matapos na manalo po siya sa gold, nag-gold sa Talking TV, tinanong po siya kung saan po niya, ano po ang gagawin niya sa malaki niyang napalalunan. Ang kanya pong agad na sinabi ay, tayo, siya po ay pagkakata. Mga minaman, ang katiwalang pinagpala ay ugaling ilagay ang Diyos sa una sa lahat ng tinanggap niyang pagpapala. Ang ikatlo po dito ay ito, ang katiwalang pinagpala ay hindi sakit at makasarili. Atin po yan mababasa doon po sa Genesis 21 hanggang 24 nang inaalok po si Abraham ng mahal na hari ng Sodoma na sa iyo ng lahat. So hindi mo lang sa akin ang mga tauhan. Ang sabi pong gano'n ni Abraham sa kamahal na hari ay, hindi ako kukuha ng kahit anumang ari-arian na galing sa iyo, kahit sinunit o kaya'y tali ng sandalyas, para hindi mo sabihin ikaw ang nagpayaman sa akin. 24 ng Genesis chapter 14.
Hindi ako tatanggap ng kahit anuman para sa sarili ko. Hindi ako tatanggap ng kahit anuman para sa sarili ko. Ang ituturing ko lang na natanggap ko ay ang mga kinain ng aking mga talunan at pabayaan kulang sina Aner, Escon at Mamre na sumama sa akin sa pagkuha ng bahagi nila sa mga bagay na nakuha mula sa labanan. So hindi po inisip ni Abraham ang kanyang sarili, kundi inisip po na niya ang Panginoon at pinalig ang para sa kanya na 10%. Ikalawa, pagkatapos binigyan po niya ang kanyang mga pangkuhan at ang kanilang pamilya. Ang ikatlo, pagkatapos pinalig na niya lahat ang natira sa hari ng Sodoma. Sinabi sa Biblia na mas higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Gawa 20:35. Alam po ninyo mga minamahal, ito pong prinsipyo ito ay napakaganda. Ito pong taong pinagpala ng Diyos ay bukod sa mapagkalinga at mapagmalasakit sa kapwa, siya rin ho ay matulungin, iniisip po niyang iba. Kaya ang sabi po dito ng Kawikaan 11:24-25, mga kapatid, mga minamahal na kaibigan, ang mga taong mapagbigay lalong yumayaman. Ngunit ang mga taong sakim mapupunta sa kahirapan. 25, ang taong mapagbigay ay luluwag lalo ang pamumuhay. Ang taong tutulong ay tiyak na tutulong. Wow, napakaganda po. Minamahal. So sa ating po mga pag-aaral na ginawa ngayon ng mga tatlong katangiang ito'y makita naman sa atin ang katangian ng mga taong tunay na pinagpala ng Diyos. Akin po ito nais na itin sa inyo sa pagtatapos. Atin pong babalikan ang tatlong katangian at ugali ng katiwalang pinagpala. Okay, hanap po kayo? So, ugaling makikita sa katiwalang pinagpala. Okay? So, ugaling makikita ang katiwalang pinagpala. Ugaling mapagkalinga at mapagmalasakit sa kapwa na handang magiging ang kanyang tinanggap ng mga pagpapala para sa kaligtasan ng kanyang kapwa. Ikalawa, ugaling inuuna ang Diyos sa mga tinanggap ng mga pagpapala, ang ugaling pagbubukod ng ikabo at malayang handog na Diyos din ang nagkaloob. Ikatlo, at ang ugaling hindi makasarili, kundi mapagbigay sa gawain ng Panginoon at sa kapwa'y tumutulong. Mga minamahal na kaibigan, sa tulong at biyaya nawa ng Diyos, magawa nating mailagay ang ating nais sa huli at ang Diyos sa una. Minamahal na kaibigan ko, pagpalain ka nawa ng Diyos at gawin kang daluyan ng kanyang pagpapala sa iba. God first, tapat na katiwala, daluyan ng pagpapala. Maraming salamat po, Pastor Estabillo. Nawa po ay naging munting aral ito sa bawat isa sa atin at naging inspirasyon na rin na magkaroon ng ugali na makikita sa katiwalang pinagpala. Katulad po ng ugaling mapagkalinga at mapagmalasakit. Pangalawa ay ugaling inuuna ang Diyos. Ayan, Diyos muna ayon sa ating serye. At pangatlo ay ugaling hindi makasarili at mapagbigay. Ayan. Mga kaibigan, nawa po ay naging inspirasyon ito na ma-acquire natin itong mga ugaling ito, pero magagawa lamang po natin yun sa pagpagitan at sa tulong ng ating Panginoon. Kaya naman kung kayo po ay may mga katanungan o gustong iparating sa amin, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. Inulit ko po, 0917-1742-777. O kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. Maaari rin po kayo magpadala ng inyong mga insights, comments sa ating Facebook page at facebook.com/AWR Luzon, Philippines o magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Maraming salamat pong muli sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa at sa ating pansamantalang pag-iwa-hiwalay. Baunin po natin ang mga salita ng ating Panginoon sa Isaiah 59:1. Narito, ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas. Hindi mahina ang kanyang pandinig na ito hindi makarinig. Bukas pang muli.
Si George na isang malusog, matalino at iginagalang na piloto ay minamahal at pinagmamalaki ng pamilya. Subalit siya'y dumaing ng pangihina. Kaya nagpa siyang magpatingin sa doktor. Isang nakalulungkot na balita ang dumating sa kanilang pamilya na napag-alaman meron siyang kanser. Labis na nalungkot ang asawa ng malamang may taning na ang buhay ni George. Habang nakaratay sa ospital, sinabi niya sa kanyang asawa, "Sweetheart, hindi man ako makakabalik sa bahay, pero kasama ng ating mga anak sa tahanan ay mahalaga ni Jesus para sa atin. Siya'y malapit na tiyan. Ikaw at ang ating mga anak ay maghanda na sa pagsalubong sa atin." Maraming pamilya ngayon ang katulad ng kay George, naghihirap, nagtitiis, nalulungkot, nagkakasakit at nagdurusa. Marami ang nalulupaypay at nawawalan ng pag-asa. Ang iba naman ay namamatayan at dumaan sa labis na pangungulila at kalungkutan. Sa lahat ng mga pamilyang dumaranas ng sakit, hirap, dusa, at kamatayan, may mapalad na pag-asa tayo sa Diyos na siyang nagmamahal sa atin. Ito ay walang iba kundi ang ikalawang pagdating ni Jesus. Para sa mga Kristiyano, ang ikalawang pagparito ay hindi lamang tungkol sa pagiging maayos ng ating pamumuhay. Ito'y tungkol sa muling pagsasama ng mahal natin sa buhay ng isang reunion ng pamilyang mahal ng Diyos. Kung nakapanood tayo ng mga tagpo sa airport at nakita ang makapigil hiningang paghihintay ng naghihintay na partido habang inumulat ang kanilang mga mata para sa unang sulyan sa mahal nila, at pagkatapos ay ang kagalakan at katuwaan kapag muli silang nagkasama, maiintindihan natin ng kaunti bakit ang ikalawang pagdating ay napakahalaga sa mga alagad ni Kristo at kung bakit ito rin ay mahalaga sa pamilya ng bawat sasama. Ang pinag-usapang kaganapan sa bagong tipan ay ang ikalawang pagdating ni Kristo. Humigit kumulang isa sa bawat 25 talata ang naugnay sa okasyon ito. Si Jesus mismo ay gumugol ng mas maraming oras sa pakikipag-usap tungkol sa ikalawang pagdating kaysa anumang iba pang kaganapan sa bagong tipan. Ang pananabik ng puso ng Diyos ay muling pagsasama-sama ng personal sa iyo at sa akin at sa mga nailigtas na mga pamilya sa lahat ng panahon. Ang isa sa makilalang pangako ni Jesus ay matatagpuan sa Juan Kapitulo 14, talatang 1 hanggang 3. Huwag mamagama ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y parurun upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at may ihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo rin ay naroon. Isang muling
pagsasama ang pangako ni Jesus. Sa paglipas ng mga siglo, tuwing may pagkabigo, paghihirap o kamatayan sa mga tagasunod ni Kristo, ang pangako ng kanyang pagbabalik ay nagdala sa kanila ng tapang at lakas para magtiis. Sa paglaon ng kanyang buhay, hindi pa matagal bago siya pinatay, si Pablo ay matagumpay na nagpahayag. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban, natapos ko na ang aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya, kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng kapila na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon, at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghanda sa kanyang pagpapakita. Buong tapang na hinarap ni Pablo ang tabak sa araw na iyon dahil siya'y may pananampalataya sa pangako ng pagbabalik ni Kristo. At ang pangakong iyon ay para sa iyo at sa atin, sa ating pamilya. Nang tanungin ng mga lagad kung ano ang mga palatandaan ng kanyang pagparito, nagbigay si Jesus ng isang mahabang listahan ng mga kaganapang magaganap bago ang kanyang pagbabalik. Sinabi ni Jesus sa Mateo Kapitulo 24, ang talata ay 4 at 5, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ng sinuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw nila ang marami. Pagkatapos ay kanyang ipinaliwanag sa Mateo Kapitulo 24, ang talata ay 24, sapagkat lilitaw ang mga bulaang Kristo at ang mga bulaang propeta, at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan na anupat ililigaw kung maari pati ang mga Biblia. Sa ibang salita, sinasabi ni Jesus sa kanyang mga tagasunod na bago maganap ang tunay na ikalawang pagdating, magkakaroon ng mga pagbubuan, paggagaya ng mga bagay na totoo, panlilinlang at pusong panggaya na halos linlangin ang buong mundo. Ang mga huwad na ito ay magiging kapanipaniwala dahil magagawa ang mga ito sa pamamagitan ng higit sa natural na kapangyarihan ni Satanas mismo. Ayon sa ikalawang Korinto, Kapitulo 11, at talata ay 13 at 14. Sapagkat ang gayong mga tao ay mga huwad na apostol, mga mandarayang manggagawa na nagpapanggap na mga apostol ni Kristo, at hindi nakapagtataka sapagkat maging si Satanas ay nagpapanggap na anghel ng liwanag. Ano ang magiging gaya ng mga nagpapanggap na ito? Maaari sila'y napaka-espiritual na tao. Maaari nilang gamitin ang Biblia kapag maginhawa at magsasagawa rin ng mga pagpapagaling at himala. Maraming tao ang maluloko nila. Ngunit tayo dapat magtiwala sa ating mga pandamit, sa kung ano ang naririnig, nakikita o nararamdaman natin. Meron lamang isang ligtas na gabay para sa pagtukoy kung ang isang tao ay tunay o isang impostor. Ang patnubay na iyon ay ang Biblia. At ang Biblia ay nagbigay ng malinaw na mga palatandaan ng tunay na ikalawang pagpalito ni Kristo para hindi tayo malidlang. Isaalang-alang natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagbabalik ni Kristo. Una, ang ikalawang pagpalito ni Kristo ay isang nakikitang pagdating. Sabi sa Mateo Kapitulo 24, ang talata ay 27,
Kasi po, sapagkat ang- gaya ng ang- kidlat na nanggagaling sa silangan at nagliliwanag hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Sa katunayan, mababasa natin sa Apokalipsis Kapitulo 8 at 8. Tingnan ninyo, siya'y dumarating na nasa mga lapaap. At Ayan, so na-drop na natin sila. So, pinagdugtong na natin yan. From... Ay, hindi pala. So, yan nga po ay nanggaling doon sa may Ateneo de Manila, doon sa may Katipunan Avenue, at dinrop natin dito yan sa may Shangri-La BGC. Okay po, so yan at tayo ay gagawa ng separate video sa ating susunod na mission. Paano po?